namang isang ari, lagi na nagpe-pre. Yun o! Pinagbabawal na teknik! Ha? Sandaan. Ha? Sandaan. Oh shit, wala pa nga pera, hindi pa nasa out sa YouTube. Kala na kumamalis. Shoutout mo naman yung mga kasama mo dyan sa inyo. Wala. Wala kang kasama? Bale, nakakamagano ka sa isang araw? Oo. 200? 2,000? Walang ya talaga naman yun, sir. Tigas mo talaga. Dapat nga ako nanghihingi sa'yo eh. Hindi, diyan ka lang. Ha? Diyan ka lang. Dapat ako nanghihingi sa'yo, boy. Wala. Ha? Ha? Sabi ko, dalas na hindi. Mm-hmm. Baho ka dyan. No. Taga saan ka ba talaga? Doon, malayo. Malayong lugar? Ito sa Buanga. Saan? Sambuanga? Bo? Ba't kayo nakarating dito? Doon sa Buanga, malayo na. Madami. Doon, Badyawan. Oo. Wala bang gudyaw? Walang gudyaw? Meron. Meron din. Tayo, titignan ko boy kung may barya boy. Sticker, ayaw mo? Saan? Sticker? Saan? Sticker, oh boy. Hindi naman. Ha? Ganda? Hindi, wala naman tailungan. Gusto lang ko. Sampo boy, gusto mo? Ah. Umapat. Pagkal. Parang ito. Bye-bye. So, yan, balik tayo mga tuds. So, good day sa inyong lahat. So, ayan, may bago na naman tayong motor na i-review for today's video. So, yan. Makikita nyo siya, Yamaha, pero naka-digital dashboard, no? So, tara. Gasan muna natin para dire-diretso tayo ng biyahe. And kukwentuhan ko kayo tungkol sa motor na to. So mga tods, bago pa man tayo makalayo, so ito ay isang budget meal na motor, and kaya ako naman na-review tong motor na to dahil masyado akong naiintriga sa kung ano nga ba ang meron itong motor na to. Meron kasi siyang maxi scooter na pormahan, tapos yung hatak niya ay talagang may kukumpara mo din talaga sa mga premium model mga tods. So sa video na to mga tods, papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa motor na to. Mga tods, masasabi ko talaga na talagang feeling naka-NMAX ka dito mga tods. So syempre, ganda na side mirror niya, no? Yung setup ng side mirror niya, no, mga tods. So syempre budget meal, no? Naka-tape yan mga tods, oh. Ha, may placer na, may hand signal pa mga tods. Gasan muna natin. Uno lang malakas mga tods. Specs ng motor na to mga tods: 4-stroke air-cooled overhead cam, 149.6cc, naka CDI and carb type siya mga tods. 6.6 liters fuel tank capacity, 800 ml ang kanyang engine oil, at naka electric and kickstart na din siya mga tods. Syempre automatic transmission, front and rear ay disc brake na, at siya ay 115 kilograms mga tods. So yan, disusi yung kanya tangke. Anong nangyari? Kwan siya yung ibang tawag dito, detachable mga tods. Gas kaya. So may lamang kaunti, pero dito sa gauge niya mga tods, ano siya, yung wala na siyang gasolina, oh. Ewan ko kung gumagana pa yung gauge niya, oh. Oh, empty mga tods. So pagkasan lang natin ng 300. So ang ano niya ngayon 20,563. Ba, konting ano mo lang, pumipitik na yung speedometer, oh. Oh. Diba? Yan, so halos full tank na. 5.3 liters mga tods. 5.3 liters. Oh. Oh. The fuck? Ayaw umiikot. Ano nangyari? Ayaw sumuot nung ano ko, taklob.
Ganito ba talaga to? Yun, full tank mga tods. 300 pesos full tank. Tapos 20,000, 21,563 odometer mga tods. So ride natin mga tods. Galing ko talaga naman siya ng mga pagdating sa mga gantong motor talaga, no mga tods. 300 pesos full tank na. So first impression muna tayo. Siyempre sasakay-sakay lang natin dito. Sabihin agad natin na maganda yung tumakbo. Pero talagang maganda tumakbo mga tods. Sa arangkada lang siya, parang wala siyang arangkada mga tods, mahina no. Pero pagdating pagka sumasalita ka na, ang ganda na. Ang ganda na ng bigay ng throttle mga tods. Walang yan. Dapat dahan-dahan lang tayo mga tods kasi medyo kalbo na yung gulong nito. So iniisip ko kung dadalhin ko siya ng Kaibiyang Tunnel mga tods kasi kalbo nga yung gulong eh. Pero try na din natin. Ganda ng panahon dito sa may part na to mga tods. So wala akong angkas mga tods. Tapos yan yung aking takbuhan lagi 60 to 80 kilometers per hour mga tods. Nakakaloko talaga eh. Parang NMAX version 1 no mga tods. Yun yung riding ergonomics oh. Napakaganda oh. Hindi ko ma-overtakean tong ADB eh oh. 160 ba naman yan? 4 valves no? So syempre ito 2 valves lang mga tods. Tapos carb type. Tapos yung kanyang carb type mga tods, parang sa ano lang siya, parang kamukha lang siya ng sa pang Mio pero naka electronic choke mga tods. Kasi pag unang andar niya mag-chochok or tataas yung minor mga tods ng kaunti. Para na din siyang ang galawan niya or yung sistema niya parang sa FI na din mga tods. Automatic choke or electronical choke mga tods. Ba? Parang nakakaano ko ng konting hago ko. Pero matining yung makina, yung galaw ng makina mga tods. So bago ipinahiram to na mayari, shout out no mga tods. Shout out sa may-ari. Change oil niya. Tapos matagal ko na din kasi sinabi sa kanya na hihiramin ko tong motor na to eh. Pero syempre may iba tayong priorities kaya medyo natagalan tong vlog na to. Then nga pala mga tods, first time natin magagamit yung Insta360 Ace Pro natin na bagong bili mga tods. Yan, makikita nyo naman sa footage natin, maganda na. May in-improve na no mga tods. Yan, napakaangas. So chinensure niya muna, then nilinis yung panggilid mga tods. Diba napakabait niya sir. Matagal ko nang gustong, talagang naiintriga ako dito sa performance ko, anong merong performance nitong motor na to. Kasi Rossi nga siya, tapos mukha siyang pang touring na scooter, or mukha siyang maxi scooter, yung malalaking scooter kung tawagin no. Kaya maxis. So dito masusubukan natin ang kanyang lakas or ang kanyang performance mga tuts. Parang pagka halimbawa binaba mo yung throttle tapos bigla mong or nagbigay ka ulit ng gas, parang may kaunti siyang delay or may kaunting pugak or hagok no mga tuts. Or ano yung tamang term doon. Pero overall makina mga tuts, talagang wala kang maririnig na ingay. Talagang parang tambutso lang yung talagang maririnig mo na ingay dito sa motor na to, or yung sounds ng tambutso mga tuts. Yung throttle response niya maganda mga tuts, ma-RPM din eh. Siguro ito nakapanggilid na mga tuts, kaya parang ayan oh, ma-RPM na, mataas na yung RPM niya bago pa sisibat or aandar. So ayan mga tuds, nandito na tayo sa Nasugbu. So ahon tayo ng Kaibiyang Tunnel para ma-try ang performance nitong ating Pick and Max. Yun, bait naman yung ate oh, nagbibigay oh.
Parang alanganin ano to, isingit-singit mga tuds. Oh, hindi lang ako sanay. Malaki kasi yung ano niya, yung side mirror, yung pagkagawa ng side mirror niya. Pero ito, aftermarket na tong side mirror na to mga tuds. Tining ng takbo mga tuds, oh. Kung halimbawa nga pinahiram mo to dun sa tropa mong wala masyadong alam sa motor mga tuds. Ow! Shit! Ay sadyang parang mapapagkamalan yung NMAX to mga tuds. Or dun sa jowa mo na walang alam din sa motor, no mga tuds. Liligawan mo or manliligaw ko, paparada ka bigla dun sa harapan ng bahay ng jowa mo. Talaga na namang pagkaitim ng usok. Parada ka dun tapos makikita ka, uy, ganda naman ng motor ni sir. Naliligaw sa kanya. Para siyang naka NMAX mga tuds. Kaya talagang nakakapeke eh. Kung hindi nga iniba nila yung headlights nito, napakaganda na ito kung talagang ginaya. Kasi yung makikita mo sa ibang brand or sa ibang ano, huwag na tayo lumayo, dito na lang tayo doon sa imitation ng Honda Click mga tuds. Talagang katulad na katulad, oh. Dito makikita mo lang talaga naka digital dashboard na siya. Pero ito siguro plug and play lang to sa NMAX mga tuds. NMAX version 1. Hindi ka din mabibitin sa mga overtake mga tuds, oh. Basta laliman mo lang yung ano mo, piga. Kasi syempre nasanay ako doon sa stock na panggilid ng aking Aerox tsaka ng aming Beat mga tuds. Kaya parang naninibago ako dito sa nakapanggilid. For sure nakapanggilid to mga tuds kasi ang ganda ng RPM, oh. Oh. Malalaman natin sa ahon dito yung ahon power niya mga tuds. So solo naman ako, solo flight naman. Pero sana talagang maganda ang kakalabasan. Pero condition naman talaga tong motor na to eh. Kaya napakaganda nitong iahon. Dalba din naka ADB, oh. Sana all naka ADB. So ayan, oh. Ganda ng tanawin mga tuds. Ano ba naman yan sir? Kaya napakasarap talaga mag-ride eh. Kung malabo tayo mga ano dito. Para kasing ang bait nung batak nito mga tuds eh. Pero pagka nilakasan mo or nilagyan mo ng RPM, maganda siya eh. Maganda siyang umahon, oh. Lakas din umahon mga tuds, oh. Yan, oh, nasa 60. Ayun lang. Talaga tong paahon na to, killer talaga to eh. Temo yung pick up, oh. Parang ang bagal din, bumagal din siya umahon eh. Pero kung tutusin, malakas na siya, malakas siya umahon mga tuds. Ganda ba ng puno din eh, oh. Oh, mga idol baka kayo nasabitan dyan. Ganda, maganda siya RPM mo mga tuds, oh. Para ka ding may dala talagang tunay na NMAX eh sa galawan niya eh. Pero alam naman natin yung NMAX talaga mga tuds, talagang maganda humaatak yun or malakas, sumisibat talaga yun, no? Tulin mga tuds. Ayun, bumawas na agad siya ng isang bar mga tuds. Dandahan lang tayo mga dudes. At tayo ay gumagamit ng rear brake. Hindi kasi ako sanay gumamit ng rear brake eh. Hop hop, putang ina mo. Parang ano siya eh, parang babagsak eh sir. Hindi talaga maganda bumaki kapag ka ikaw ay ang gamit mo ay rear brake mga dudes. Lakas umahon mga tuds.
Oy, grabe naman yan, no? Swabe makina mga tods, maganda. Maganda makina. Oh, na RPM natin siya na maganda. Pero wala, hindi siya umaayaw sa ahon. Medyo matigas lang talaga yung suspension mga tods, kaya yung boses ko talaga nanginginig siya. Naku, ingatan nyo yung mga gayan at baka masargo kayo. Kahit mga blind spot or blind curve mga tods, mo-overtake ang mga lintik na yan. Kaya iingat kayo pagka may nakasalubong kayong unang big bike na talagang medyo ano siya, rumarat-rat. Naku, mag-iingat na kayo, tumabi na kayo. At baka mamaya yung sumalubong yan sa blind curve ay yari kayo. Ganda din ang handling niyan pagdating sa mga corner mga tods. Hindi lang talaga natin malalabas yung ano niya, yung talagang potential niya, or kumbaga kung raratratin natin ng sa kurbada eh talagang madudulas tayo, baka lang madulas. Pero pagka naman mainit na yung siguro yung gulong, hindi naman siguro, pero magaling na din yung nag-iingat. Oh, madadali pa tayo ng ulan mga tods. Parang uulan. Suabe yung pagkaliko natin yun, no? Maganda din kasi dito mga tuts na igaganyan mo yung paa mo. Kasi pag halimbawa talaga pagka matagal mong or matagal na yung ride, mahaba na yung naging biyahe mo, talagang mahihirapan yung sa may dito mo. Yung ugat dito talagang naiipit siya, talagang nahihirapan dumalo yung dugo. Kaya mas maganda talaga yung may mga ganito. Halimbawa, bili ka ng motor tapos gusto mo ay mga pang touring, yung malalayo talaga yung biyahe mo mga tuds. Talagang gusto kakailanganin mo ng mga gantong bagay, yung mga ganyang type ng tapakan. Kasi nga talagang hindi sa pagmamayabang mga tuds, talagang sa ang layo ng mga binabiyahe namin, yun talaga nagiging kalaban laang. Pagdating naman sa mga makina ng motor, kahit naman talaga hindi mo na-change oil yan, hindi naman susuko yan mga tuds maliban na lang kung talagang walang laman lang is ang talaga susuko siya yung pagdating sa mga ride na ganyan, yung itong tuhod mo, yung mga hita mo, yung petan mo mga tuds, yan talagang mahirapan yan sa long ride mga tuds. Kaya malaking bagay yung nakaganto, yung riding position or yung kanyang ergonomics, riding ergonomics. Natataas mo yung paa mo, tapos pwede din siyang iganyan, no? Pwede din siyang naka normal position. Ang ganda din niya ibangay mga tuds. So ayan, makikita nyo yung kanyang headlights, no? Napakaganda. Tapos yan yung chicken stripes natin, no, mga tods. Tapos yan ang gulong niya mga tods, so medyo kalbo na. Talagang kung hindi binago yung itsura ng headlights niya, talagang hindi mo siya mapapagkamalang or hindi mo siya mapapagkamalang rosy mga tods, no? Tapos yan yung mugs niya, yan kulay gold mga tods. Tapos sukat ng gulong niya 110/70 by 13. So ang bilog niya mga tods by 13 lang, no? Kung ikukumpara mo sa NMAX, yung unahan, no, naka by 14. Tapos makikita mo yung pang ilalim niya, no? Fairings niya, quality din yung fairings niya mga tods na ginamit. Tapos yung salamin, ang ganda din eh. Tapos yan naka pangmalakasang plate number, no? Wala pa sigurong plate number to, kaya yan ang nakalagay. Ayan. So dito tayo sa engine nya. So air cooled siya mga tods, tapos carb type. Ayan. Tapos yung gulong nya, syempre pang gulong to 130/70 by 13 din. By 13 din yung kanyang gulong sa likod mga tods. Tapos ito yung kanyang tambucho, no? Malaki din. So ito pala yung Motorstar mga tods.
Kala ko yung Rusi. So yan, may tapos may NMAX dito ang emblem. Paganda. Yung taillight niya talagang ang ganda din eh. Ganda ng design. Buksan natin yung placer. Yan. Ganyan yung placer nyo. Pag ganyan. Patuwid. Ito ata yung sa headlights niya. Ayan, meron pala siya ditong daytime running light. Yung park light niya. Tapos yung headlight yan. LED na din pala. Tapos yung kanyang placer. Ito ay LED na din. Pero siguro pinaltan niya na to. Yung stock nito ay incandescent. Pero LED na nakakabit dito. Yun o. Tapos yun yung air cleaner niya o mga tudso. Tapos yung makina niya talagang hindi mo din mapapagalata na hindi siya NMAX kasi malaking bulas din eh. Pero tingin ko cover lang to mga tuds. Tapos may kicker siya. Yan, ganda. Tapos tingnan natin kung may side stand kill switch din siya. Wala siyang side stand kill switch. Tapos yan. Dito naman tayo sa dashboard niya, no. Yan, tingnan natin kung napipindot. Oy, napipindot niya. Meron trip 1. Trip lang, tapos yan. Tapos odometer na agad. Sa oras, ano ba tong kabila? Wala. Tingnan natin pag tingnan natin kung anong oras. 9:47. Ay, lumampas. Uy, military time mga tuds. Hirap niya i-set up ah. Nga, pipindutin mo pala ng long press yung dalawang buttons para ma-set up mo. 9:48. Oh, malayo-layo. Ngayon na. Advance siya ng ilang minuto. Meron din siyang oras, no? Para habang bumabiyahe ka, no? Matatansya mo yung oras kung gaano katagal ka babiyahe or kung anong oras na habang bumabiyahe ka. Top speed mga tuds. Maganda yung top speed mga tuds, oh. Vertical lang natin tong 95 100. Wow! Ganda mga sir. So yan mga tuds, binakita tayong NMAX dito. Ayan, kung makikita mo talaga mga tuds, talagang yung bodyworks niya talagang parehong pareho pagdating dito sa mga bulsa niya, sa mga pindutan, halos parehas sa parehas. Tapos yung talagang pinagkaiba na lang nila yung mags, yung headlight, tsaka yung ayan yung makina. Siyempre Yamaha yan, 155 no. So silipin muna natin tong kanyang ano to, paano ba to? Yun, bukas pala yan. Ganda naman ang tunog niyan, sir. Yan o, nakapanggilid na. May bakas ng mga bola dito. Tigas talaga. Huwag natin dito. Tapos yan yung compartment, no? Medyo mababaw. Yun. Tapos ito yung upuan niya mga tudso. Tapos yung style ng upuan niya pares din sa pang NMAX eh. Hindi ko alam kung pang NMAX din tong ginamit yung upuan dito. Yung tabas, no? Parehas lang. Tindi. Tindi pala nitong Motorstar na to eh. Ang ganda naman ng gauge na yan. One click pa. Tindi talaga. Yo, let's go. Woo!
na sulit. Sa tingin ko, yung pera nyo na ibibili dito, sulit na sulit mga dudes. So yung may-ari nito talagang kilala na malinis, magaling mag-alaga sa motor mga dudes. Siguro talagang mas magaling kaysa sa akin mag-alaga ng motor, kasi tingnan nyo naman yung kondisyon nito mga dudes. Although siya ay 21 kilometers na, gumagana lahat ng mga pindutan, no? Tapos makikita mo talagang hindi siya yung kumukupas or kumupas yung mga fairings. Hindi talaga siya napabayaan mga dudes. Kaya shoutout talaga sa may-ari nito. Talagang sulit, napakasulit para sa kanya nitong motor na to mga dudes. So ayan mga tuds, there you have it. Yun, no? Tigas talaga ng motor na to mga tuds.